Nasa kusina si Esther, nakaupo habang dumadaloy ang mga luha sa kanyang pisngi. Sa harapan niya'y nakabukas ang isang mamahaling bote ng alak. Isang eleganteng regalo mula sa isang kaibigan noong kanyang kaarawan. 6 na buwan ang nakakalipas. Hindi kailanman nahilig si Esther sa alak, kaya't nanatiling hindi nagagalaw ang bote sa kanilang bar hanggang ngayong gabi. Pero tila naging kapaki-pakinabang din ito sa wakas. Ang tingin niya sa akin, para may galit, may pagkasuklam. Bulong ni Esther, mahina, parang kinakausap ang sarili habang umiiyak. Muling napabuntong hininga si Esther at muling nagbuhos ng alak sa kanyang baso. Masarap ang lasa ng alak, may dalang kaunting init sa kanyang dibdib. Ngunit hindi nito mapawi ang bigat ng kanyang damdamin. Sa likod ng kanyang upuan, nakasabit ang damit na siyang pinagmulan ng kanilang pag-aaway. Pero totoo ba? Damit lang ba talagang dahilan? Hindi yun basta pagtatalo. Si Aaron, ang kanyang asawa, ay tila matagal nang may kinikimkim na galit. Naglabas siya ng mga paratang ng masasakit na salita na para bang matagal nang iniipon sa kanyang dibdib. Naghihintay ng tamang pagkakataong sumabog. At ang damit, isang piraso lang ng tela. 1 oras lang ang nakakalipas, ito'y tila isang kamanghamanghang kasuotan. Bagay kay Esther, binili niya yon para sa isang espesyal na okasyon. Ang anibersaryo ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Aaron bilang head of sales. Isang engranding selebrasyon sa isang mamahaling restaurant, may mga sikat na personalidad at fireworks pa raw. Matagal na rin akong hindi nakakalabas. Yung pagsama sa apo sa sinihan, hindi na yun pareho. Sabi ni Esther habang inaalala ang nakaraan. Gusto ni Esther na muling maramdaman na siya'y maganda, mahalaga, lalo pat asawa siya ng isang maimpluwensyang lalaki. Nagpunta siya ng mall kasama ang matagal niya ng kaibigang si Martha, kaklase pa mula sa kolehiyo. Si Martha, maganda, matalino at laging nauuna sa uso. Kaya't lubos ang tiwala ni Esther sa kanya pagdating sa pagpili ng isusuot. Si Esther ay masanay sa klasikong estilo. Mahahabang damit, saradong gupit, mga malalamig na kulay. Ngunit iba ang plano na meron si Martha. Bakit puro luma at konserbatibong damit ang tinitingnan mo? Hindi ka pa nga 50. Sa panahon ngayon, bata ka pa. Halika nga. Martha, may 2 na akong apo. Natatawang sabi ni Esther. Mapang-asar, ngunit magiliw na ngumiti si Martha. Ano naman ngayon? Tingnan mo ako. Kaedad mo ako, pero may anak pa akong nasa elementary. Si Martha ay puno ng sigla at buhay. Isang tunay na party girl. Pinasuot niya kay Esther. Ang mga damit na noon ay hindi man lang maisip ni Esther na isusuot. Ang mga matitingkad na kulay, moderno at sexing style. At ang nakakagulat, bumagay sa kanya. Nagugulat si Esther habang nakatingin sa salamin. Hindi ko akalaing ganito pa rin ang itsura ko. Nagliwanag ang kanyang mood. Parang bumalik ang kanyang kabataan. Hindi siya mukhang lola. Mukha siyang isang modernong babae. Sa huli, pinili niyang isang matingkad na Turkish na bestida. Bakat ang kanyang figura, may bukas sa likod hanggang tuhod ang haba. Isang istilong noon ay hindi niya pinangarap na suotin. Ngunit minahal niya kung paano siya nito pinaramdam. Hindi bilang isang may bahay, ngunit isang kaakit-akit na babae. Ito na yon, kukuhanin ko, masiglang sabi ni Esther. Tamang-tama, bumagay talaga sa kulay mo. Naka-thumbs up na sabi pa ni Martha. Maraming taon ang nakakalipas. Habang naglalakad sa sentro ng lungsod isang gabi, magaan ang pakiramdam ni na Esther at Martha. Katatapos lang ng kanilang mga pagsusulit at tila ba pinagaan ang kanilang mga puso. Lalo na si Esther, masayang-masaya siya dahil pasado siya sa lahat ng exam at sabik na sabik sa nalalapit na bakasyon. Dumating si Aaron, matangkad, gwapo at puno ng karisma. Siya ang team captain ng basketball ng universidad. Nilapitan niya ang grupo ng mga babae at nagtanong kung pwede siyang sumama sa kanila. Agad silang pumayag. Nagkwento si Aaron, puno ng kwelang biro at kaalamang pangkasaysayan tungkol sa mga gusaling na daraanan nila. Ngunit sa kabila ng lahat, malinaw ang intensyon niya. Kay Esther talaga siya interesado. Hindi ko maipaliwanag pero parang ang gaan-gaan ng loob ko sa kanya.
Nakangiting sabi ni Esther. Nagpalitan sila ng numero ng gabing yon at mula nun, unti-unti silang nahulog sa isa't isa. Laging may dalang bulaklak sa Aaron, laging may mga matatamis na salitang binubulong sa kanyang mga tenga. Ikaw ang tadhana ko, Esther. Alam ko na yon, simula pa lang. Tuwing maririnig ni Esther ang mga salitang yon, puno siya ng ligaya. Akala niya magtatagal ang ganitong kasiyahan. Ngunit ngayong gabi, habang mag-isa siyang nakaupo sa kusina, ang masasayang alaalay tila lalong nagpapabigat sa kanyang damdamin. Ang damit na inakala niyang maglalapit sa kanila ang siyang naging dahilan ng kanilang paglalayo. Sa pagtatapos ng kanilang huling taon sa universidad, natuklasan ni Esther na siya'y nagdadalang tao. Hindi ito bahagi ng plano. Ang plano, makapagtapos, makapagtrabaho, makapundar ng karera, at saka palang pag-uusapan ng kasal. Ngunit ang nakakatawa, sa Aaron pa nga ang madalas magkwento tungkol sa magiging kasal nila. Para bang sigurado na siyang mangyayari yon. At dumating ang balita. Paano kaya ang magiging reaksyon niya? Kinakabahan at halos pabulong na sabi ni Esther. Kinakabahan siya, inaasahan niyang takot sa mga mata ni Aaron, o ang pagkadismaya, kalungkutan, at baka nga galit. Ngunit hindi, ngumiti si Aaron at niyakap siya ng mahigpit. Sa init ng yakap ni Aaron, tila nawala ang lahat ng takot sa mundo. Ligtas siya, mahal siya ng binata. Hindi ganito ang iniisip kong paraan ng pagpropose. Pero ano pa nga bang magagawa natin? Esther, pakakasalan mo ba ako? Mahina at nangingilid ang mga luha ni Esther bago siya sumagot. Oo, magpapakasal ako sa'yo. Tumango siya, hindi makapagsalita sa sobrang damdamin. Nagpakasal sila, hindi marangya pero masaya. Masigla, napuno ng tawa ng mga kabataan, mga kaibigan nila at ang kanilang pamilya. Sama-samang nagtulungan ang kanilang mga magulang upang makabili ng maliit na apartment para sa bagong kasal. Isang pugad ng pag-ibig. Hindi na naghanap ng trabaho si Esther. Papalapit na ang kanyang maternity leave at mahirap ang kanyang pagbubuntis. Madalas ang pagsusuka, pagkahilo, hindi magaganda ang resulta ng mga pagsusuri. Paulit-ulit siyang na-ospital upang maiwasan ang pagkalaglag ng batang nasa kanyang sinapupunan. Takot akong mawala siya, hindi ko kakayanin, mahinang sabi ni Esther. Lagi niyang nasa tabi si Aaron, maaasahan, mapagkalinga. Sama-sama nilang inasam ang pagdating ng sanggol. Isang hindi planado, ngunit minamahal na sanggol. Dumating si Jason, malusog, mapulang pisngi. Kulay kayumanggi ang mga mata, gaya ng ama. Mahabang pilik mata, gaya ng sa ina. Sabay nilang natutunan ni Aaron kung paano maging magulang sa tahimik na paggabay ng kanilang mga ina. Masayang mga araw. Maliit ang kanilang bahay pero puno ng pagmamahalan. Tuwing gabi, si Aaron ay nagmamadaling umuwi galing sa trabaho upang maisama si Jason sa paglalakad. Proud ako, Esther. Gusto ko yung pakiramdam ng pagtulak ng stroller. Anak ko yan. Samantalang si Esther naman ay naghahanda ng masarap na hapunan. Pagkatapos kumain, sabay-sabay silang hihiga sa sofa kasama si Jason sa gitna, nanonood ng pelikula, nagkakwentuhan at nangangarap para sa hinaharap. Kapag medyo malaki na si Jason, magtatrabaho na rin ako. Ayaw ni Esther na maaksaya ang kanyang pinagpaguran. Hindi man siya nakapag-practice ng kanyang propesyon, hindi ibig sabihin ay susuko na siya. Isa siyang masigasig na estudyante. At may pangarap siyang maging profesional tulad ng asawa niyang si Aaron na isang arkitekto na mabilis umaakyat sa tagumpay. Dumating ang araw, si Jason ay pumasok na sa kindergarten. Si Esther, sa wakas, nagtrabaho na rin. Ngunit doon nagsimula ang mga pagsubok. Madalas nang gabihin si Aaron sa opisina na naiintindihan naman ni Esther. Likas sa kanyang trabaho ang sunod-sunod na meeting, mga bagong proyekto at mga biyahe para sa negosyo. Samantala, si Esther ay nagtatrabaho bilang HR specialist sa isang maliit na opisina. Alas 6 ng gabi ang uwian at pagkatapos nito, kailangan niyang sunduin si Jason mula sa kindergarten bago mag-alas 7. Dalhin sa pasyal, magluto ng hapunan at mag-ayos ng bahay. Hindi ko na alam kung paano ako pagsasabay-sabay ng lahat. Pagod ang boses na sabi ni Esther. Nakiusap siya kay Aaron na tumulong pero tinanguan lang siya nito.
Wala akong magagawa. Marami akong trabaho. Para rin naman sa kinabukasan natin to. Gusto mo ba ng mas malaking apartment? Malapit na ako ma-promote. Mas malaki ang kikitain natin. Tumango si Esther. Alam niyang may punto sa Aaron. Ang trabaho nito ang pangunahing bumubuhay sa kanilang pamilya. Mas maliit ang kinikita niya at hindi rin ganon ka-stable ang kanyang posisyon. Pero nang magsimula ng magkasakit si Jason ng sunod-sunod, nahirapan si Esther. Karaniwan ito sa mga batang nasa kindergarten. Alam niya yon, pero wala silang matatawagan. Parehong may trabaho ang mga magulang nila. Kaya't siya ang kailangang magbitiw sa trabaho sa tuwing may sakit ang bata. Hindi natuwa ang employer ni Esther. Wala nang usapan ukol sa promotion o pag-angat. Hirap na hirap siyang makasabay sa trabaho. 2 linggo sa kindergarten, pagkatapos ay 1 linggo na may sakit si Jason. Paulit-ulit, hanggang sa isang araw, tinawag siya ng kanyang boss at sinabi na mas mabuti na magbitiw na lang siya. Umiyak si Esther sa balikat ni Aaron ng gabing iyon. Pinaginhawa naman siya nito. Ang insensitive talaga ng mga boss mo. Tama na yan. Mag-resign ka na at ako nang bahala. Importante sa akin ang kapayapaan mo. May malasakit na sabi ni Aaron. Pero gusto kong magtrabaho. Ayoko ng ganito. Gusto kong magawa yung pinaghirapan kong propesyon. Hindi naman mawawala yan. Hindi naman forever ang ganito. Si Jason, hindi naman siya bata habang buhay. Pahinga ka muna. Magtrabaho ka ulit kapag medyo malaki na siya. Marahang sabi ni Aaron. Sa huli, nagdesisyon sila na mas makabubuti na manatili si Esther sa bahay. Naging full-time na siyang ina at tagapangalaga ng tahanan. Makalipas ang ilang linggo, nagsimula ng mag-aral si Jason. Lumipat sila mula sa isang maliit na apartment tungo sa mas maluwag na 3-bedroom unit sa city center. Si Aaron ay may SUV at si Esther ay binigyan ng kotse na matagal niya nang inaasam. At nang handa na siyang magtrabaho muli, may dumating na balita. Buntis siya. Na naman, gumuho ang plano niyang makabalik sa trabaho. Sa halip na kaba, si Aaron ay halos tila napanatag pa. Ayos yan. Alam mo namang pangarap ko to. Isang malaking pamilya. Kaya ko to para sa inyo. Masaya at kontento na sabi ni Aaron. Napangiti si Esther. Masaya siya sa reaksyon ni Aaron. Ngunit sa loob-loob niya, gustong-gusto rin niyang matupad ang mga personal niyang pangarap. Higit pa sa pagiging ina at tagapangalaga ng tahanan. At lumabas pa na kambal ang dinadala niya. Isinilang ng premature sina Sheila at Christine. Marupok ang katawan, mahina ang kalusugan. Sumunod ang mga taon na puno ng pagod, hospital visits, pati na rin mga therapy. Si Aaron ang nagsosustento sa lahat ng gastusin, ngunit kaunti lang ang naitulong niya sa aktwal na pag-aalaga dahil abala pa rin siya sa trabaho. Parang ako na lang palagi. Pagod na sabi ni Esther. Si Martha, ang matalik niyang kaibigan, ay hindi lubos na makaunawa. Girl, tingnan mo sarili mo. Yung buhok mo, yung damit mo. Bakit mo pinababayaan ang sarili mo? May pera naman kayo. Labas tayo, mag-shopping. Medyo iritado na sabi ni Martha. Hindi mo naiintindihan, Martha. Mahina ang tinig na sabi ni Esther. Lumayo ang landas nila. Si Martha, masigla pa rin ang buhay, may trabaho, may gala, may love life. Samantalang si Esther, tila ba naiwang nakatali sa tahanan. Lumipas ang panahon, lumakas ang kambal, naka-enroll sa eskwelahan at kahit hindi sila nakapag-kindergarten, nakabawi rin sila. Sa wakas, nagkaroon muli ng kaunting oras si Esther para sa sarili. Pero hindi niya muling naisip na bumalik sa trabaho. Napakarami pa rin na kailangang asikasuhin. Pagkain, aralin, schedule ng mga bata. At sa Aaron, kompleto ang suporta. Hindi sila nagkulang sa anumang material. Ngunit minsan, may kirot sa dibdib ni Esther. Martha, buti ka pa. Nakabalik ka sa trabaho. Ako, parang huli na ang lahat. Sa kabila nito, hindi siya nagkulang sa pag-aalaga. Isang tahanang payapa, organisado at puno ng pagmamahalan. Maya-maya, natupad rin nila ni Aaron ang pangarap. Ang magkaroon ng sariling bahay sa isang high-end na subdivision. May hardin, may bakuran. Doon, ibinuhos ni Esther ang kanyang oras sa mga halaman, sa landscaping, sa kalikasan. Doon siya muling nakaramdam ng kasiyahan. Akala niya, ito na,
Kompletong-kompleto na. May mabait na asawa, malulusog na anak, isang magandang tahanan. Ngunit kapag naiisip niya ang diploma niyang nakatago lang sa isang kahon, hindi niya maiwasang malungkot. Lumipas ang mga taon, lumaki ang mga bata. Maayos ang relasyon nila sa mga anak. Payapa ang teenage years ng mga ito, isang biyaya para sa isang ina. Ngunit habang lumalaki sila, palayo ng palayo ang kanilang atensyon. May sariling mga mundo na sila. At si Esther, madalas mag-isa sa malaking bahay. Parang tamang panahon na para muling makalapit kay Aaron. Pero malayo na rin ang loob nila sa isa't isa. Sa Aaron, abala pa rin sa trabaho. Lagi sa biyahe, laging gabi kong umuwi. Sa Esther, tutok sa mga anak. Pag nag-uusap sila, puro tungkol sa mga bata. Kahit sa family vacation, sa Aaron ay abala pa rin sa laptop o sa telepono. Mahal niya ang kanyang mga anak. Oo, pero napakakaunti ng oras na naibibigay niya sa kanila. Samantalang si Esther, kasama palagi. Damang-dama ng mga anak niya ang kanyang presensya. Hanggang sa isang araw, lola na si Esther. Si Jason ay nagtapos sa universidad, nag-asawa at nagkaroon ng anak. At sa edad na 47, lola na siya. Masayang-masaya si Esther at kahit hindi na kailangan ng tulong ng mag-asawa, ninanamnam niyang bawat oras kasama ang kanyang mga apo. Dinala niya sila sa parke, sa teatro, sa musika ng kanyang pagkabata. Samantala, sina Sheila at Christine ay nasa kolehiyo, parehong nasa larangan ng batas. Proud na proud siya sa mga anak. Si Sheila, isang modelo, matangkad, payat at kumpiyansa sa sarili. Sanay sa spotlight, gusto niyang sakupin ang Maynila at makabalang araw ang buong mundo. Si Christine naman, musikera ng pamilya, pianista, gitarista, drummer, at ngayon, bokalista ng isang lokal na banda. At habang pinagmamasdan ni Esther ang mga anak niya, hindi niya maiwasang isipin. Sila ay may mga hilig, may mga layunin, may mga pangarap, mga bagay na minsan niyang ipinagpalit sa katahimikan ng bahay. Sa paglipas ng mga taon, hindi man masyadong napapansin, unti-unting nagbago ang relasyon ni na Esther at Aaron. Abala sa trabaho si Aaron habang si Esther ay nakatuon sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. At ngayon, sa panahong ang mga bata ay malalaki na at may kanya-kanyang mundo, umasa si Esther na muling magkakaroon sila ng pagkakataong magkalapit. Isang araw, binanggit ni Aaron na may paparating na anibersaryo ng kanilang kumpanya. Isang malaking pagtitipon kung saan dadalo ang lahat ng empleyado, kasama ang kanilang mga asawa. May event ang kumpanya sa Sabado ng gabi. Anniversary celebration. Malaking event to at ayusin mo ang sarili mo. Gusto ko, presentable ka. Walang emosyon habang inaabot ni Aaron ang isang imbitasyon. Nakangiti si Esther kahit medyo nasaktan sa tono ng asawa. Oo naman, matagal na rin tayong hindi uma-attend ng mga ganyang event, hindi ba? Hindi na pinansin ni Esther ang tila malamig at utos na tono ni Aaron. Sa halip, na-excite siya. Matagal na rin siyang hindi nakadalo sa ganitong klaseng okasyon. At higit sa lahat, gusto niyang muling iparamdam kay Aaron na maganda pa rin siya, na hindi lang siya ina at may bahay, kundi isang babae, puno ng damdamin, ng pangarap, ng pagnanais na muling maramdaman ang pagkababae. Nagpunta siya kay Martha, ang matalik niyang kaibigan, upang humingi ng tulong sa paghahanda. Pinuntahan nilang mga spot gym at nagtungo sa mga butik upang humanap ng damit na akma at eleganteng isuot. Nakangiti si Martha habang inaayusan si Esther. Girl, pag nakita ka ni Aaron, malalaglag ang panganon. Tingnan mo yung balat mo. Fresh. Yung katawan mo kahit may edad ka na, kayang-kaya pang i-highlight ng tamang damit. Humagik-gik ngunit kita ang kaba sa mukha ni Esther. Sana nga Martha. Hindi ko na kasi alam kung paano siya titingnan ulit ako katulad ng dati. At sa wakas, natagpuan nila ang perpektong damit. Isang seafoam green na bestida na simple ngunit elegante. Bumagay ito sa kutis ni Esther at lalo pang pinatingkad ang kanyang mga mata. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ulit na maganda siya. Dumating ang gabi ng event, maaga siyang naghanda. Nagpatulong siya sa makeup artist na narekomenda ni Martha. Inayos ang buhok at isinuot ang kanyang napiling damit. Muling bumalik ang tiwala niya sa sarili.
Habang nakatingin si Esther sa salamin, tahimik siyang bumulong. Kaya ko to. Maganda pa rin ako. Maaalala niya kung bakit niya ako minahal. Narinig niya ang pag-ikot ng susi sa pinto. Tumibok ng malakas ang kanyang puso. Mabilis siyang bumaba mula sa hagdanan. Tumigal si Aaron sa paglalakad. Tinitigan si Esther mula ulo hanggang paa. Malamig ang mga mata. Ano yung suot mo? Nakangiti si Esther. Puno ng pag-asang makita ang paghanga sa mukha ng asawa. Nag-ayos ako. Akala ko gusto mong maging presentable ako. Napakunot ang noo ni Aaron. Napailing pa ito. Parang naka-costume ka. Para kang matandang pilit nagpapabata. Ang sikip niyan at masyadong maikli. Tumingin ka nga sa salamin. Bagay ba yan sa edad mo? Nayanig si Esther. Nanginginig ang boses. Pero akala ko maganda. Sabi ni Martha, bagay sa akin. Puno ng panlalait ang boses ni Aaron. Bagay sa mga dalaga, hindi sa gaya mo. Tumaba ka na. Tumingin ka nga sa sarili mo. Mukha kang clown. Bawat salita ni Aaron ay parang kutsilyong tumatarak sa puso ni Esther. Hindi niya akalaing magagawa siyang maliitin ng lalaking minahal niya buong buhay. Hindi niya na napigilang lumuha, tahimik ngunit mabigat. Tuluyan siyang naupo sa sofa, pinilit kontrolin ng damdamin. Bumalik sa Aaron mula sa itaas, bihis na at handang umalis. Ayusin mo mukha mo, may luha ka pa. Sabihin ko na lang sa kanila na hindi magandang pakiramdam mo. Hindi ko kayang dalhin ka ron na ganyan ang ayos mo. Mahinang nagsalita si Esther, halos pabulong. Sige, hindi na ako sasama. Umalis si Aaron, dalang sarili niyang ganda't dangal. Habang iniwan si Esther sa bahay, darog ang damdamin. Hindi niya inasahang sa halip na pagkakaibigan at muling pagsasama, mapapalitan ito ng hiya, sakit at panlalamig. Hindi niya alam na sa event na yon, may isa pang dahilan kung bakit gustong-gusto ni Aaron na siya na lang ang dumalo. Pagkatapos umalis na Aaron para sa corporate event, agad na hinubad ni Esther ang kanyang turquoise na bestida. Ilang oras lang ang nakalipas mula nang maramdaman niyang siya'y napakaganda sa suot na yon. Ngunit ngayon, ang bestida ay tila isang paalala ng paghamak at pagkakanulo. Bagaman alam niyang walang kasalanan ang damit, hindi niya mapigilang maramdaman ang matinding pagduduwal sa tuwing mahahawakan ito. Martha, pwede mo ba akong puntahan? Hindi ko na kaya. Umiiyak na sabi ni Esther sa telepono. Wala pang kalahating oras, dumating si Martha, dalang isang bote ng alak at bukas ang dibdib para sa matalik na kaibigan. Umupo silang dalawa sa kusina, nagbuhos ng saloobin, nagbalik tanaw, at kahit papaano'y tumawa rin sa mga alaala ng nakaraan. Esther, matagal ko na itong gustong sabihin. Hindi ako nakialam noon kasi ayoko makisawsaw sa relasyon ninyo. Pero matagal na kitang nakikitang parang gamit na lang na Aaron. Wala na siyang respeto sa'yo. Lahat kami napapansin na. Sinusubukang ngumiti ni Esther. Akala ko nagkakamali lang siya, na baka pagod lang. Pero ngayon, ramdam kong hindi na talaga ako bahagi ng mundo niya. Lasing sa lungkot at kaunting alak, nagkaroon ng lakas ng loob si Esther. Nagpa siya siyang harapin sa Aaron, hindi para magmakaawa, kundi upang ipakita kung gaano siya nasaktan, upang paalalahanan siya kung anong nawawala sa kanya. Ayon sa plano nila ni Martha, haharap niya si Aaron sa restaurant at sasabihing aalis na siya. Isang matapang na kilos na sana'y magpaalala sa asawa kung gaano kahalaga si Esther. Ngunit sa labas ng restaurant, Esther, tingnan mo yon, sabi ni Martha at nanlalaki ang mga mata. Nakita nila si Aaron, niyakap ang isang mas batang babae na may mapulang buhok. Si Lily, magkahawak ng kamay, nagtatawanan, naghalikan at sumakay sa isang taxi. Wala nang kailangang ipaliwanag pa. Ayos lang yan. At least ngayon kitang-kita na natin kung ano talagang totoo. Bulong ni Martha. Pinilit tumahimik ni Esther habang tumutulo ang kanyang mga luha. Hindi ko na siya kayang patawarin, Martha. Hindi ko na kaya. Pagkatapos ng gabi ng pagkakanulo, dinala ni Martha si Esther sa kanilang bahay. Isang maluwag na 3-bedroom apartment kung saan kasama niya ang kanyang mga anak. Ipinahiram niya ang sala kay Esther, isang bagong silungan, isang panigbagong simula.
Kinabukasan ng umaga, bumalik si Esther sa kanilang bahay upang kunin ang kanyang mga gamit at mahalagang dokumento. Napansin niyang wala pa ron si Aaron. Malinaw, doon siya natulog sa kung anong hotel kasamang babaeng yon. Ang pulang buhok na mukhang modelo. Paano niya kaya planong magpaliwanag sa akin? Ako na kanyang legal at tapat na asawa. Malumanay, ngunit mapait na sabi ni Esther. Napangiti siya ng mapait. Alam niya na marahil ang sasabihin lang ni Aaron ay may biglang emergency sa opisina, kaya't kinakailangang dumiretso roon mula sa corporate event. Ilang beses na rin kasing nangyari yun dati. Pero ngayon, iba na. Alam na ni Esther na hindi lahat ng kwento ni Aaron tungkol sa trabaho ay totoo. Kadalasan, yun ay panakipbutas lang sa mga gabi ng pakikipagkita nila ng kanyang mga kalaguyo. Hindi niya alam kung ano pang naghihintay sa kanya sa hinaharap. Malabo, puno ng pangamba. Ngunit alam niyang mas mabuti ito kaysa manatili sa piling ng isang sinungaling at traidor. Hindi na ako babalik sa ganung buhay. Masakit pero kailangan. Bulong ni Esther sa sarili habang pinupunasan ng isang larawan nila ni Aaron sa sala. Mabuti na lang at nariyan si Martha, ang matalik niyang kaibigan. Nang malaman nito na wala ni isang ari-arian ang nakapangalan kay Esther, nagngit-ngit ito sa galit. Walang hiyang lalaking iyan? Planado niyang lahat? Pinirmahan mo ba talagang lahat sa pangalan ng mga kamag-anak niya? Bakit mo naman hinayaan yon? Galit na sabi ni Martha habang nagkakape. Malungkot ang tinig na sumagot si Esther. Sinabi niya na para raw makaiwas sa mataas na buwis at nagtiwala lang ako. Tumango si Martha, halatang inis ngunit nauunawaan. Oo, labis na nagtitiwala si Esther kay Aaron. Mas pinagkakatiwalaan pa niya ito kaysa sa sarili niya. Ngunit mali pala. Samantala, si Aaron ay bumalik mula sa bakasyon sa tabing dagat. Mag-isa, balisa at tuliro. Sa una, proud pa siya kay Lily, ang kanyang bagong kasamang dalaga. Lahat ng matay nakatitig sa kanya, parang isang tropeyo. Pero sa hindi inaasahang sandali, nagbago ang ihip ng hangin. Hindi niya namalayan, unti-unting lumayo si Lily sa kanya. May mas batang lalaki, isang mayamang negosyante mula sa Germany na kumuha ng atensyon nito. At hindi nagtagal, tuluyan ng iniwan sa Aaron. Walang hiya ka! Pagkatapos ng lahat! Galit na sabi ni Aaron, ngunit walang laban. Habang tinitingnan si Lily na nakangiti. Tumawa lang si Lily na parang wala lang. Relax! Hindi naman kita asawa, di ba? Pag-uwi ni Aaron, sinalubong siya ng katahimikan. Wala na si Esther, wala ring nag-aalaga ng bahay. Nagpa-deliver siya ng pagkain, uminom ng alak habang mag-isa sa bar. At tulad ng kanyang damdamin, malamig, walang lasa, mapait. Pero hindi siya nagtagal sa pagkalugmok. Sunod-sunod ang mga babaeng dumaan sa kanyang buhay. Si Kate, ang morenang masayahin. Si Victoria, ang may edad na ngunit elegante at matalino. Lahat sila, dumating at umalis na rin. Sa bandang huli, nariyan si Victoria. Sa una, inakala niyang ito na. Maganda, masarap magluto at may utak. Pero nang pag-usapan ng pagkakaroon ng anak, tumalikod si Aaron. Hindi ko na kayang magsimula ulit. Ayoko na ng iyakan, gising sa madaling araw, kalat. Tahimik, ngunit matigas nitong sabi. Nagpasalamat si Victoria sa kanyang katapatan at umalis. Muling nalugmok si Aaron. Wala nang saysay ang trabaho. Wala nang ligaya sa sandaling relasyon. Malaki ang bahay, ngunit tila ba lalong naging masikip sa katahimikan. Wala na rin siyang koneksyon sa kanyang mga anak. Galit sa kanyang mga anak na babae at tanging si Jason lamang ang panganay niyang anak ang sumasagot paminsan-minsan sa tawag niya. Doon niya nalaman ang tungkol kay Esther, kung paano ito bumangon mula sa paghihiwalay nila. Hindi nagtagal sa bahay ni Martha si Esther. Naghanap siya ng sariling lugar, natanggap siya sa isang kumpanya sa pinakamababang posisyon. Wala siyang inaasahan dahil wala rin naman siyang karanasan. Magsisimula ako ulit, kahit mahirap, basta marangal, may pag-asa sa tinig ni Esther. Hindi inaasahan ni Esther na sa loob ng 2 taon, siya na ang magiging head ng department. Mabilis ang kanyang pag-angat dahil sa sipag, dedikasyon at matibay na kalooban. Sa wakas, naramdaman niya ang tunay na halaga ng sarili.
Patuloy ang pag-gym ni Esther. Mas bumata siya, kuminis ang kutis at naging elegante sa paningin. Natuto siyang gumamit ng makeup na akma sa kanyang edad. Nagkaroon siya ng mga bagong kaibigan at isa na roon ang lalaking si Glenn. Nagkakilala sila sa opisina. Si Glenn, isang desenteng lalaki na tulad niya, iniwan din ng asawa. Ngunit hindi siya bitter. Masayahin, marespeto at palaging nagbibigay ng papuri. Baka pwede mong ibigay ang number mo. Para alam mo na, sa susunod na pagbisita ko, may kasama na akong dahilan para bumalik. Nakangiti si Glenn habang iniabot ang kanyang card. Nagkatinginan silang dalawa at sa mga mata ni Esther, nakita niya ang paghangang matagal niya nang hindi naranasan. Hindi nagtagal, nagsama sila ni Glenn. Ginawa nilang formal ang kanilang relasyon. Si Martha, abot langit ang tuwa para kay Esther. Tingnan mong sarili mo, Esther. Ang kinang ng mga mata mo, para kang dalaga. Yan ang totoong saya. Abot tayong ngiti, nasabi ni Martha. Lahat ng to nagsimula sa damit na to. Oo, ito ang hudyat ng lahat. Sabi ni Esther, hawak ang dating turquoise na damit. Ay nako, hindi damit ang dahilan. Talagang nakatakda na yan. Pero kung gusto mong pasalamatan ng damit, ayos lang din. Tumatawang sabi ni Martha. Ang dating damit na naging dahilan ng kahihiyan at kalungkutan, ngayon ay may espesyal na lugar sa kanyang aparador. Minsan, suot niya ito sa mga lakad nila ni Glenn at lagi itong pinupuri ng lalaki na kanyang minamahal. Lumipas ang mga taon at habang si Esther ay patuloy na namumuhay ng masaya at masagana kasama si Glenn, unti-unti ring nagbago ang ihip ng hangin pagdating sa kanyang relasyon sa mga anak. Nung unang may alinlangan ang mga ito sa mga pagbabagong ginawa ng kanilang ina. Ngunit sa bawat pagdalaw, sa bawat kwento ng bagong tagumpay, at sa bawat ngiti na kanilang nasasaksihan, napagtanto nila ang isang mahalagang bagay. Mas masaya si Esther nang wala si Aaron. Isang araw, bumisita ang anak ni Esther sa bahay nila ni Glenn. Ma, ang saya mo na ngayon. Ang gaan-gaan ng bahay mo. Iba talaga. Ngayon ko lang naramdaman na mahalaga ako, anak. Na may halaga ako hindi lang bilang ina o asawa, kundi bilang ako. Patawad ma, nung una, akala ko ikaw may kasalanan. Pero ngayon naiintindihan ko na. Wala tayong dapat sisihin, anak. Lahat ng bagay ay may dahilan. At may kapalit. Nakangiting sabi ni Esther. Ngumiti rin ang kanyang anak. Tama ka ma, at ngayon nakikita ko na kung gaano ka ka-blooming. Tsaka si Tito Glenn, napakabait. Nainggit nga si Daddy. Oo, si Aaron. Hindi niya inaasahan na ang mga anak niya na dating susunod-sunod sa kanya ay unti-unti nang lumalayo. Si Sheila, si Christine at maging si Jason, mas madalas nang bumisita kay Esther kesa sa kanya. Masaya ba si Aaron? Hindi. Sa katunayan, unti-unti siyang nilalamon ng lungkot at panghihinayang. Ang bahay niya ay nanatiling tahimik, malamig at puno ng alikabok. Ang mga babae sa buhay niya, dumating at umalis. Ang negosyo, hindi na kasing lakas ng dati. At sa tuwing tumitingin siya sa salamin, isa lang ang bumabalik sa kanyang alaala. Si Esther, ang babaeng minsang tinanggihan, pinabayaan at pinagsisihan. Nagkaroon ng isang malaking handaan na imbitahan ng parehong magulang ng bata. Si Aaron ay papalapit habang nakikita sina Esther at Glenn, magkahawak kamay at masaya nakikipagkwentuhan sa mga bata. Esther, tila hindi makapaniwalang sabi ni Aaron. Nakangiti si Esther ngunit matatag. Aaron, mabutit na karating ka. Ikaw, ang ganda mo ngayon. Parang hindi ka tumanda. Tumayo si Glenn at inabot ang kamay. Ako nga pala si Glenn, ang partner ni Esther. Napanganga si Aaron, hindi malaman kung ngingiti ba o manghihinayang. Glenn, oo, naririnig ko ng tungkol sa'yo. Nilapitan ni Sheila ang ina at hinalikan sa pisngi. Ma, nandito na yung surprise video para sa'yo. Lahat kami may message para sa'yo. Para sa akin? Tanong ni Esther. Para sa'yo. Mahina at tila may kirot sa boses na sabi ni Aaron. Habang pinapanood ni Aaron ang video, mga anak nilang nagpapaabot ng pagmamahal kay Esther. Mga apo nilang nagsasabing siya ang super lola. Isang katotohanan ang sumampal sa kanya. Hindi lang siya nawalan ng asawa. Nawalan siya ng pamilya,
nawalan ng respeto at nawalan siya ng pagmamahal. Kinagabihan, sa labas ng bahay ni Aaron, mag-isa siyang umiinom sa balkonahe. Hawak ang lumang larawan nila ni Esther noong kasal. Mahinang umiyak si Aaron. Anong nangyari sa atin, Esther? Bakit ko hinayaan na mawala ka? Ngunit huli na ang lahat. Si Esther ay muling nagtagumpay, hindi dahil sa lalaki, kundi dahil pinili niyang mahalin ang sarili. At si Aaron, nakuha niyang kapalit ng lahat ng panlilinlang, pagkukulang at pag-abandona. Ang karma ay hindi kailanman nagmamadali. Pero tiyak itong dumarating. Lumipas ang mga buwan, naging mas matatag at mas masaya ang relasyon ni Esther at Glenn. Hindi ito isang pag-ibig na mabilis lang dumaan. Ito ay isang pag-ibig na unti-unting tumibok, matatag, tahimik at puno ng pag-unawa. Hindi kailangan ni Esther ng rosas o alahas upang maramdaman ang halaga niya. Sapat na ang simpleng hawak kamay tuwing gabi, isang tasa ng kape sa umaga, at ang mainit na yakap ni Glenn sa mga pagkakataong siya'y napapagod. Isang umaga, si Glenn ay naghahanda ng almusal. Si Esther ay papalapit, nakasuot ng simpleng bathrobe, may ngiti sa labi. Good morning, mahal ko. May itlog at sinangag tayo ngayon. At syempre, yung paborito mong barako. Napangiti si Esther at yumakap mula sa likod. Hindi ko kailangan ng mamahaling regalo. Ito lang sapat na. Napakaswerte ko sa'yo. Ako ang mas maswerte. Dahil sa dami ng pinagdaanan mo, pinili mong magtiwala ulit sa akin. Si Glenn ay naging tagapagtanggol, tagapakinig at kaagapay ni Esther. Natutunan nilang magsayaw kahit wala sa tugtog, magtawanan sa kalokohan at magsimba tuwing linggo. Hindi niya kailanman pinaramdam kay Esther na siya ay kulang dahil sa edad o mga peklat ng nakaraan. Para kay Glenn, si Esther ang pinakamagandang babae sa mundo sapagkat nakita niya ang puso nito, hindi lang ang pisikal na itsura. Isang gabi, magkasabay silang naglalakad, bitbit ni Esther ang isang maliit na kahon. Naalala mo yung damit na turquoise? Oo naman, ang paborito kong kulay mo. Bakit? Naisip ko lang, hindi na ako galit kapag nakikita ko to. Noon kasi sumisimbolo to ng sakit, pero ngayon, simbolo na to ng simula, ng bagong ako. At ng tayo. Ngumiti si Esther. Nagyakapan sila sa ilalim ng mga ilaw sa parke. Hindi naglaon nang tuluyan ng mawala ng bisa ang kasal ni Esther at ni Aaron. Nagpakasal siya kay Glenn sa isang tahimik at simpleng seremonya sa hardin. Naroon ang mga anak ni Esther, mga apo, at si Martha na siyang unang naniwala na may bagong simula sa bawat dulo. Habang si Aaron nanatiling mag-isa, ang dating makisig na negosyante, ngayon ay may lungkot sa mga mata at katahimikan sa bahay. Ang kwentong ito ay nagpapaalala sa atin, hindi sukatan ng tunay na halaga ng isang babae ang edad, ganda, o kung anong nawala sa kanya. Ang mahalaga, kung paano siya bumangon, kung paano niya natutunang mahalin muli ang sarili, at kung paano niya binigyang daan ang isang taong tunay na makikita ang liwanag niya, kahit pa ito'y minsan ang pinatay ng iba. At sa mga gaya ni Aaron, ang sakit ng pagsisisi ay parusa sa mga taong hindi marunong magmahal ng totoo habang nandyan pa. Pagmamahal na may respeto, pagmamahal na walang panlilinlang, pagmamahal na hindi nakakalimot, yon ang natagpuan ni Esther. At yon ang nararapat para sa bawat pusong minsang nasaktan pero hindi sumuko. Muli, eto po si Skylar Guro at sana'y may bago na naman kayong natutunan sa kwento natin ngayon. Maraming salamat po.